Magandang gabi Pilipinas, live mula sa Pag-asa, DOST at narito na po ang latest sa lagay ng panahon. Mga kababayan, sa ating hourly update ng Pag-asa, kanina po 6 p.m. huling namataan, ito si Bagyong Ruby sa layo po yan 45 kilometers northwest ng Masbate City. Taglay pa rin po nito ang lakas ng hangin na aabot po yan sa 140 kilometers per hour at ang gustiness o yung pagbugso ng hangin ay nasa 170 kilometers per hour. Patuloy naman po ang kilos nito pakanluran sa bilis po yan na 10 kilometers per hour. So yung kilos niya po west-northwest. Sa ating forecast track mula po sa press briefing ng Pag-asa kanina, kinumpirma nga po ni Pag-asa weather forecaster Jory Lois na sinusundan nga po nito ang kanyang linya o yung naging forecast track ng Pag-asa at inaasahan nga po na patuloy ito mananalasa dito po yan sa may Visayas area dahil nga merong kabagalan ang naging pagkilos nito si Bagyong Ruby. Sa ngayon po ay nakataas ang public storm warning signal dito po yan sa Luzon, partikular sa may Masbate, Ticao Island, kasama rin po ang Burias Island, Romblon at Oriental Mindoro. Signal number 2 naman po dito sa area ng Batangas, Sorsogon, Albay, Cavite, Laguna, Batangas, Lubang Island, kasama rin po ang Quezon, Occidental Mindoro, Camarines Norte at Camarines Sur. Nakataas din po ang signal number 2 sa may bahagi ng Visayas, dito po yan sa may Northern Samar, Biliran, Aklan, Capiz, kasama rin po ang Northern Cebu, Cebu City, Bantayan Island at Camotes Island. Nakataas na rin po ang signal number 1 dito sa may Zambales, Bataan, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan. Ganon din po sa Metro Manila, Rizal, Catanduanes at Northern Palawan. Nakataas din po ang signal number 1 sa Iloilo, Antique, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte, kasama rin po ang nalalabing bahagi pa ng Cebu. Samantala, inaasahan nga po na 3 beses magla-landfall. Ito si Bagyong Ruby sa bansa. Una nga po yung nag-landfall kanina dito o kahapon po ng gabi, 9:15 ng gabi dito po yan sa may Dolores, Eastern Samar. Samantala, yung second landfall niya, dito naman po yan sa may Kataingan, Masbate at kanina po yan alas 9 ng umaga. So inaasahan po natin sa yung third landfall niya, dito po yan sa may Sibuyan Island. Bukas po yan alas 3 ng madaling araw. Bago po yan tumungo dito sa may area ng Romblon at bago ngayon magtungo dito sa kanyang exit point na ito Oriental Mindoro. At mga kababayan, marami po ang nagtatanong kung tatamaan ba ang Metro Manila. So alamin po natin ang kasagutan sa aming pagbabalik. Kainan na! At syempre, hindi kumpleto kapag walang kanin. Almusal, hapunan, sa karinderya, restaurant, only rice, half rice, brown, puti. Sa bahay, opisina, pati sa eskwela. Basta, wag lang may maaksaya. Palay, bigas, kanin, wag sayangin. Bigyang halaga ang mga munting butil upang tayo'y pagpalain ng isang masaganang ani. Isang paalala mula sa Department of Agriculture. At mga kababayan, gaya nga po ng sinabi natin kanina, marami ang nagtatanong kung tatamaan ba ang Metro Manila. So masasagot po natin yan gamit ang prone of probability ng Pag-asa. So dito makikita po natin ang forecast track ng Pag-asa. Kung makikita po natin, merong maliliit na bilog hanggang papunta po yan dito sa malaking bilog. Ibig sabihin po niyan, dito sa may area na ito, malaki ang tsansa dahil maliit lamang yung kanyang nasasakop. Malaki po ang tsansa na yung mga areas doon, yun lang ang tatamaan nitong si Bagyong Ruby. At habang lumalayo nga po itong forecast track ng Pag-asa, mas lumalaki yung area ng cone of probability. Ibig sabihin, dito po sa linya na ito, posibleng dumaan. Ito si Bagyong Ruby. Pero posible rin yan na bumaba o kaya naman ay umangat dito sa area na ito. So kung sakali po na dito po sa may bandang Oriental Mindoro ay umangat nga ito si Bagyong Ruby, mas malaki po ang tsansa na makaranas talaga ng malalakas na pag-ulan ang Metro Manila. Pero kung yan naman ay bumaba mula sa kanyang linya, posible naman po na may hinang pag-ulan lamang at may hinang lakas ng hangin lamang ang maranasan natin dito sa Metro Manila. At ayon nga po kanina sa press briefing, ay posible talaga makaranas itong Metro Manila dito po sa atin sa Metro Manila ng mga pag-ulan, yung heavy to intense rain dahil nga po ang diameter or yung kilometer diameter o yung lawak po nito si Bagyong Ruby ay aabot po yan sa 500 kilometer diameter. Ibig sabihin, mula po sa kanyang sentro, yung lawak ng kaulapan niya, aabot po yan hanggang dito sa Metro Manila. So, ibig sabihin, kahit hindi po tamaan ng mismong mata
ng Bagyong Ruby ang Metro Manila ay makakaranas din po tayo ng mga pag-ulan dahil pasok po tayo dun sa kanyang 500 km diameter. Kaya po sa mga kababayan natin dito sa Metro Manila, patuloy po dapat ang pagmumonitor natin sa kondisyon ng panahon. Dito pa rin po syempre sa Panahon TV kasama ang Pag-asa. At yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa DWST, manatiling nakatutok sa Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po ang inyong nakasama ang inyong weather body, Jessie Basco, na nagsasabing walang dadaig sa taong may alam at laging handa. Magandang gabi.